Phoenix Suns nakakatakot kapag mayroong tamang depensa. Tinalo ang Cleveland. At Golden State versus Atlanta Hawks game preview at injury report. Tamang-tama rin sa Warriors, may napilayan rin sa Atlanta. Tinalo ng Phoenix Suns ang Cleveland Cavaliers 123 to 112 para palawigin ang kanilang winning streak sa 3 laro. Pinangunahan ng forward na si Kevin Durant ang Suns, nagtala ng 42 puntos. Ito ang kanyang pinakamahusay na laro ngayong season at marahil sa kanyang pananatili sa Suns matapos umiskor ng 29 na puntos sa ikalawang kalahati upang pangunahan ng Phoenix sa kanilang pinakamagandang panalo ngayong taon. Pumangalawa si Devin Booker sa scoring para sa Suns na may 17 puntos, 10 sa mga ito ay nagmula sa ikalawang kalahati. Kasalukuyang tabla ang Suns at ang Dallas Mavericks para sa ika-10 pwesto sa Western Conference. Ang opensa ng Phoenix ang dahilan kung bakit nakuha nila ang 1 puntos na kalamangan matapos ang unang quarter. Nakapagtala ang Suns ng 7 3-pointers, 3 mula kay Royce O'Neal at maingat sa bola, nag-commit lamang ng 2 turnovers. Sa ikalawang quarter, ang depensa ng Suns ang naging dahilan ng kanilang nakakagulat na 11 puntos na kalamangan pagdating ng halftime. Nahihirapan ang opensa ng Cavs na may pinakamahusay na scoring average sa liga sa halos buong first half. Si Darius Garland na inaasahang magiging leader ng Cleveland ay nagkaroon ng 3 turnovers. Ang Cavs ay nagkaroon ng 7 turnovers sa unang kalahati at sinamantala ito ng Phoenix upang makapagtala ng 13 puntos mula sa mga pagkakamali ng Cleveland. Nakapagtala lamang ng 7 of 21 field goals ang Cleveland sa ikalawang quarter at 2 sa siyam mula sa 3-point range. Malaki ang pinagkaiba nito sa laban noong Enero 20 kung saan lumamang ang Cavs dahil sa kanilang 5 3-pointers sa ikalawang quarter. Ang pangunahing scorer ng Cavaliers na si Donovan Mitchell ay napigilan sa 3 puntos lamang matapos magtala ng 1 sa 8 field goals. Ang Cleveland ay may 46.5% shooting in first half. Ngunit nahirapang pumasok ang kanilang mga shooting, lalo na't ang kanilang starters ay nagsama-sama para sa 11 of 28 field goals. Si Kevin Durant ang nanguna sa scoring para sa Suns sa first half na may 13 puntos, dagdag pa ang kanyang 7 assists. Dahil wala sina Nick Richards at Mason Plumlee, malaki ang naging papel ng rookie na si Oso Ighodaro na may 7 rebounds sa unang kalahati. Kahit undersized ang Phoenix nang wala ang kanilang 2 top centers, nagawa pa rin nilang dominahin ang rebounds 28-16. Walang Richards kaya umaasa ang Cavaliers na mapapagod nila ang mas maliit na Suns. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Nag-init si Durant sa ikatlong quarter, umiskor ng 19 na puntos. Napakaganda ng kanyang laro, mistulang All-NBA player pa rin sa edad na 36 na taong gulang. Nakabase ang depensa ng Cleveland sa pagpuwersa sa mga kalaban na tumira mula sa malayo sa basket. Ngunit ang Suns ay may pambihirang scorer na kayang gumawa ng puntos mula sa 3 antas. Ang kanyang ikatlong quarter ay isang kasiyahang panoorin. Tulad ng inaasahan, lumaban ng Cavaliers. Ang double-digit na kalamangan ng Suns sa ikalawang kalahati ay bumaba sa 7 puntos, 2 minuto bago matapos ang laro. Gayunpaman pinigilan ito ni KD na umiskor ng 10 puntos sa ika-4 na quarter. Ang kanyang 3-pointer na may 1 minute and 10 seconds remaining ay nagsilbing panghuling saksak sa puso ng Cleveland. Itinaas ang kalamangan ng Suns sa 12 puntos. Hindi kinailangan ng Suns sina Richards at Plumlee upang manalo sa labanan sa rebounds ngayong araw. Anong masasabi niyo mga kaibigan kapag may tamang depensa ang Suns na ito? Sa ibang balita naman, sa linggo, bibisita ang Golden State Warriors sa Atlanta Hawks sa State Farm Arena at nag-aabang na ang karamihan para sa laban. Ang tip-off sa Atlanta ay nakatakda sa alas 7 ng umaga. Ito ang pangalawang matchup ngayong season sa pagitan ng dalawang NBA teams na ito. Tinalo ng Dubs ang Hawks 120-97 last November 20th. Sa huling 10 laban, nangunguna ang Atlanta sa serye 6-4 straight up, 7-3 laban sa spread. Sa mga larong iyon, lumampas ang puntos sa itinakdang over or under sa 6 na pagkakataon. Mainit ang takbo ng Warriors ngayon. Ang Golden State na may 41-29 record ay tinalo ang Toronto 117-114 nitong Biyernes. Sa kanilang huling 10 laro, may record sila na 9-1 straight up at 4-5-1 laban sa spread. Ang Toronto ay may
56% field goal percentage at umiskor ng 58 puntos sa loob ng paint. Ngunit ang 23 turnovers ng Raptors ang nagbigay daan sa Warriors upang makuha ang panalo. Ang Golden State ay may 42% field goal percentage while shooting 19 3-pointers at nakakuha ng 30 puntos mula sa mga turnovers ng Toronto. Pinangungunahan ni PG Steph Curry ang Golden State sa laro na may average na 24.2 points at 6 assists per game. Ilan pang manlalaro ng Warriors na dapat abangan kontra sa Hawks ay sina small forward Jimmy Butler na may 17.1 PPG, 5.7 RPG at 5.5 APG, power forward Jonathan Kuminga with 16.3 PPG at 4.8 RPG, at small guard Buddy Hield with 11.3 points per game. Nasa ika-10 pwesto ang Golden State sa NBA sa adjusted net rating, kabilang ang ika-16 sa offensive rating at ika-7 sa defensive rating ayon sa dunks and threes. Ang Warriors ay umiskor ng 113.3 points per game, pang-18 na may 45% field goal percentage. Habang ang kanilang mga kalaban ay may average na 110.8 points per game, pang-7 na may 46.3% shooting na pang-11. Balita sa injury ng Golden State Warriors basketball. Ang point guard na si Steph Curry, pelvis, out. Gary Payton, tuhod, day-to-day. Para naman sa Hawks, kailangan ng Atlanta ng isang pahayag na panalo. Ang Atlanta, 33-36 record. Ay tinalo rin ang Charlotte, 134-102 noong Miyerkules. Sa kanilang huling 10 laro, may record silang 6-4 straight up at 5-5 versus spread. Matagumpay na hinarap ng Atlanta ang Charlotte noong nakaraang linggo. Tinalo ang isang kopo ng kulang sa manlalaro ng 32 puntos. Ang Hawks ay may 53% field goal percentage with 22 for 45, 48.9% from the 3-point range at nakapagtala ng 48 puntos sa loob ng paint. Leading sila ng hanggang 36 na puntos at hindi kailanman naunahan sa laro. Pinangungunahan ni point guard Trae Young ang Atlanta sa scoring na may average na 24.1 points at 11.4 assists per game. Ilan pang manlalaro ng Hawks na dapat abangan kontra sa Warriors ay sina small guard Caris LeVert with 16.4 PPG in Atlanta, Dyson Daniels with 14.1 PPG, 5.6 RPG at 4.3 APG, at power forward Onyeka Okongwu with 12.9 PPG at 8.6 RPG. Nasa ika-20 pwesto ang Atlanta sa NBA sa adjusted net rating, kabilang ang ika-19 sa offensive rating at ika-18 sa defensive rating ayon sa dunks and threes. Ang Hawks ay umiskor ng 117.3 points per game, na pang-5 na may 46.7% shooting, na pang-14 habang ang kanilang mga kalaban ay may average na 119.4 points per game with 48.3% shooting, na pang-28. Ulat sa injury ng Atlanta Hawks basketball, ang center na si Clint Capela, kamay, out. Small guard na si Caris LeVert, tuhod, day-to-day. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.